Ma'am Rachel, naririnig niyo po kami loud and clear? Yes Opo, po, opo. last year. Opo. Siguro unahin na natin si Ma'am Rachel, baka Opo. makat yung linya. Ma'am Rachel, pwede po bang pakikwento po sa amin yung naging transaksyon at relasyon niyo nitong si Abigail Book? Sige ma'am, umpisaan niyo po. Abigail Garcia Book po, she's my friend, long-time friend po. So, since pinasok po namin ang business world, nag-offer po siya sa akin na maging investor po ng uumpisahan niyang business. Itong klase ng Luxscape, ano ba itong Luxscape? Ano bang negosyo? Nails, lashes, and aesthetic clinic po. Aesthetic clinic. Mm-mm. Ibig niyo sabihin pagka aesthetic clinic, nagpe-perform po kayo ng mga aesthetic procedures po? Meron po kaming hinire na doktor doon. May Sila doktor pala. naman. Opo. Okay. Anyway, man siya nagbibigay ng accounting o hindi niya pinapaliwanag sa iyo kung saan napunta yung pera. Actually, sinasabi niya po yan, nag-agree po daw ako sa ganito, ganyan. Wala po akong ibang way kasi siya yung partner ko. Siya po yung may alam ng business. Kaya po ako nakipag-partner para po meron akong guide. Sa kanya ko po pinagkatiwala lahat ng pera ko, sir. Ngayon, ikaw Ma'am Rachel, meron ka na bang kinausap na abogado? O nag-file ka na ng kaso? Wala pa po akong Wala pinafile pa. attorney. Siguro ikaw na mismo nagsabi na parang kulang pang ebidensya para makapag-file ng kaso. Minamabuti po namin na i-refer muna kayo sa NBI para tulungan po kayo, mag-conduct po sila ng investigasyon. Unang-una, baka makakita pa po tayo ng yung mga katransaksyon nila na katulad nito. Ano po? Pwede siguro sa estapa. Pero kailangan pa nga natin mag-imbestiga. Apo. There should be an investigation to be conducted para naman matibay yung ipapile na kaso. Ano po? Tutulungan po namin kayo na idulog sa NBI po ito. Nandito po sa linya po namin si Assistant Regional Director ng NBI NCR, si Mr. Eric Mercado. Magandang hapon po, Assistant Regional Director Mercado. Magandang hapon po at Happy Independence Day po sa ating mga Happy Independence Day din po sa inyo. Sir, narinig naman po ninyo po rito na hingi po kami ng tulong na maimbestigahan po. No? Parang, again, para pong may Assistant Director, parang may investment scheme po na inaalok yung taong involved po rito, si Abigail Book, ano po. At pinipilit po namin makuha yung side niya, ayaw na po kaming sagutin. Ano? So, minarapat po namin at na-endorse po sa inyo yung kaso for you to conduct further investigation, the possibility of filing a case against Abigail Book. Ano po, Assistant Regional Director? Yes po, Attorney. Pag-aaralan natin yung legal existence ng yung company ng suspects upang mapiho natin kung sila ba talaga ay may mga dokumento to offer investments from the public. Dapat po may kaukulang dokumento po yan. Pangalawa po, ilan po ba ang bilang ng mga suspects? Mahalaga rin po natin malaman kung ilan po sila. At yung mga patunay po ng investment, kung yung po talaga investment, yung deposit, paano nila, are the modes of giving their money, their investments to the suspect. Yun po ang dapat natin makita, yung patunay na meron po talaga mga salapi na nakuha sa kanila. Ayun, katulad nga po nung sinabi ko kanina, dapat ready na po tayo para pag tayo po ay pumunta sa NBI, maipapagpatuloy po nila yung investigasyon na isinagawa nila. So dalhin po natin lahat ng mga dokumentong available para maumpisahan na po natin yan. Ano po? At maraming salamat po sa inyo, Assistant Regional Director Eric Mercado. Pasasamahan po namin sa inyo itong mga tao na ito dyan po sa tanggapan ninyo. Shari? Opo. Ngayon po. Opo, Attorney. Opo. Yes, Attorney, maputulong po kayo. Maaari pong dalhin po nila lahat ng dokumento na mayroon silang hawak upang mapag-aralan natin kung ano pa klase ba talagang nature ito, kasong ito. Upang mabuo natin ang tamang ebidensya na akma dito sa inilalapit po ng ating mga kababayan. Oo. At saka,
Assistant Director, kung meron akong narinig kanina sa kanila, ito po, yung mga too good to be true, 30% profit po. Return of investment, 30% po. Meron po akong narinig sa kanila yung, parang paulit-ulit na po ito, po. Yung too good to be true investments. Opo, attorney, yung mga matataas pong kita o tubo, isa na po yan sa mga red flag na may kakaiba rito. Isa na to sa scheme na Opo. ginagamit ng mga nabibiktima sa ating mga kababayan, kagaya po ng nangyari po sa dalawa ng ating complainant, na ito po yung nagiging compelling reason kung bakit nag-i-invest sila or ibinabahagi nila ang kanilang sariling ipon. Sa paniniwala, nakikita ito ng maayos. Yes. Ganun po, attorney. At isa pa pong masamang epekto po nitong mga investment scheme na po to, meron na po tayong mga empleyado rito na hinire nila na hindi na ho nasasweldohan dahil hindi po natuloy yung negosyong pangako po. Yes. Kaya isa pa rin ho yun na masamang nangyayari Yes po dito. Meron na po siyang ongoing din sa Dole po. Tapos tinuturuan niya po itong mga na-hire niya. Ipa-Dole daw po ako kasi tinanggal ko po. Wala nga pong mabubuksan na negosyo kasi inabandon na niya po eh. Teka, nag-take over ka na ba mismo nung negosyo? Ikaw na nagpapatakbo? Hindi po siya na totally nabuksan, sir, kasi yung mga business permit po eh. Bawal po yun sa Parañaque. Sige. At Assistant Director, ipagpatuloy po natin, umpisahan na po natin yung investigasyon, samahan po namin sila sa inyo, sa tanggapan po ninyo. Opo, attorney, at para malaman din po namin yung tungkol po sa narinig kong recruitment, hindi po natin alam kung papasok ito sa human trafficking or sa simpleng violation ng labor code natin. Kaya Sige po. mas maganda makaharap po namin sina ma'am at mapag-aralan namin ang meron silang dokumento upang malinawan natin mabuti kung ano yung tunay na nature ng kanilang complaint. Okay. Sige, Shari. Ma'am Rachel, siguro kayo na muna po. Ano pong panawagan niyo po kay Ma'am Abigail po? Sakali man po siyang nanonood ngayon. Sorry, yakin kasi ako. Yung pinangarap ko, naging ganito na lang. Sayang. Kasi mabait naman po siya sa akin. Hindi ko lang po maintindihan one time, hindi niya na ako gustong kausapin. Iba-iba daw ako ng desisyon, ganyan. Lagi niya akong Paano niyo siya nakilala? follower ko po siya. Follower mo siya sa Facebook po. Facebook. Nagbablog po kasi ako. Nagblog ka. Pinapadala niya po ako ng mga pagkain. Okay. Yun. Tapos siya na din po yung nag-catering sa ano ko, sir, sa business blessing ko na nagpinagbayad niya. Pinalabas niya libre yon, na food na lang po yung ibibigay na pera ko sa kanya. Pero ang dumating po sa 17,000, mga puto, makabayan, tsaka esamada na galing sa bakery. Okay. Anyway, sige, maraming salamat sa inyo, At asahan nyo, tutulungan namin kayo, pasasamahan namin kayo kay Assistant Director Eric Mercado, Maraming salamat din po sa iyo, Assistant Director Eric Mercado, parati niyo po kaming natutulungan dito sa programa na ito. Maraming salamat po. Opo, Attorney, isa na lamang po. Narinig ko po kasi kay Ma'am Regine at saka kay Ma'am Rachel na may threat. Baka po pwede na magdala sila ng printouts noong sinasabi ng threat. Titingnan po natin kung papasok ito sa cybercrime law sa Republic Act 10175. Okay po. Lagi niya pong pinapanamot upang mapag-aralin po ng ito. Sige mga po. lawyer niya. Pangalan po na aming director, si Judge Jaime Santiago, at na aming regional director, si Ferdinand Ladin. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala sa NBI. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Salamat po. Okay. Salamat po. Sige po, ma'am. Schedule po natin yung pagpunta natin kay kay Sir Eric Mercado, para po maasistihan po kayo and maipasa po lahat ng documents and makuhanan po kayo ng salaysay. Okay po.